Andito po, kasama po natin sa DRRMS Buklatan, si Kuya Ray Buffy. Si Kuya Ray Buffy ay founder at executive director ng Storytelling Project. Naku, hello po Kuya Ray! Magandang hapon! Ano pong kukwento niyo sa amin? Narinig niyo ba ako mga bata? Malinaw? Yes? Opo. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. At magkukwentuhan tayo ngayong araw na ito. At mamaya ipapakita ko yung pamagat ng ating kwento. Pero bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, pwede ba tayo maglaro muna? Hello, yan. Maglaro tayo ng bugtong-bugtong. Alam niyo ba yung bugtungan? Yes? Okay, sige. May sasabihin si Kuya Ray at pwede kayong sumagot sa ating chat section kung ano yung sa tingin nyo ang tamang sagot. Okay, handa na ba? Taas ang kamay kung handa na. Opo, sige. Bugtong-bugtong, aking tanong, ang anak ay nauupo na, ang inay gumagapang pa. Ano ito? Okay, ulitin ni Kuya Ray. Bugtong-bugtong, aking tanong, ang anak ay nauupo na, ang inay gumagapang pa. Ayan, ang bilis maraming sumagot. Ang tamang sagot ay kalabasa. At ang nauna si Isa Razo. Ayan, magaling. O sige, pwede pa tayong kumuha ng isa. Hanap lang si Kuya Ray. Ito, handa na ba? Game? Okay. Kung handa na ang lahat, ito na ang ating bugtungan. Bugtong-bugtong, aking tanong. Nang maliit ay paru-paro, nang lumaki, latigo. Ano ito? Sige nga, ayan. Sige, tignan nga natin. Oops! Ayan, meron nang sumagot. Ayan, marami na silang sumagot. At ang tamang sagot ay sitaw. Ayan, tama si Ira. Maraming salamat sa nakibahagi sa ating bugtungan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa ating kaibigan na ang pangalan ay si Joey. Ayan, ipapakita natin yung picture ng ating kwento. Ayan. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang si Joey at ang Gulay Gang. Ito'y kwento ni Beng Alba at guhit ni Cora Dandan Albano. Ito ay nagmula sa Hiyas Publication. Yan. Handa na bang makinig mga bata? Gusto nyo bang malaman? Ano yung nakikita natin sa front cover ng ating storybook? Ano yung mga nakikita? Nakikita nyo ba yung harapan ng libro? Yan. Nakita nyo si Joey at ang mga gulay at ano yung hawak ni Joey? Bata, tama. Yan. Si Joey yon. Mga gulay, may mga gulay sa likod. Yan. At may tsokolate na hawak. Yan. Sige, simulan na natin ang ating kwentuhan at alamin natin kung sino kaya itong mga gulay gang na ito. Handa na ba kayo? Okay. Nay, gulay na naman. Alam naman po ninyong ayoko niyan eh. Sabi ng maliit na batang patpatin. Pero Joey, kailangan mo ito para lumusog ka. Sagot ng nanay niya. Kita mo, ang payat-payat mo na. Pumasok ka muna. Pumasok ka na lang muna sa kwarto mo at tatawagin kita pagkakain na tayo. At pagpasok ni Joey sa kwarto, kinuha niya agad ang kanyang tsokolate at cheese curls. Inamoy-amoy niya ang tsokolate. Bakit ako kailangan kumain ng gulay? Hindi naman masarap pang gulay. Mas masarap pa nga itong mga paborito ko. Sabay mula ng tsokolate. Sabay-sabay sinubo ni Joey ang tsokolate at cheese curls. Sige, subo ng subo. Mabilis at marami.
hanggang sa mahulog sa sahig ang supot ng cheese curls. Kailangan ko rin pala ng gulay gang. Naku, magagalit ang nanay sa kalat ko. Pinulot ni Joey ang lutong mundo ng nanay. Pinulot ni Joey ang mga natapon na cheese curls at isa-isang sinubo ang mga ito. Lumuhod siya sa sahig at nakita na may nahulog sa ilalim ng kama at siya ay sumilip sa ilalim. Sumuot siya dito nang biglang nahulog si Joey. Malalim na malalim. Madilim na madilim. Wala siyang makita o mahawakan. Napapikit si Joey sa takot. Blag! At naramdaman ni Joey na nakaupo siya sa lupa. Dumilat siya at napabulalas sa nakita. Napapaligiran siya ng mga gulay na may kamay, paa at mukha. Nasaan ako? Sino kayo? Ako si Ampilaya. Sagot ng gulay na kulay berde at kulok-kulubot ang balat. Ako naman si Bandy Munggo. Huni ng maliit na gulay na hugis bilog at kulay berde rin. At ako naman si Kaloy Kalabasa. Biglang singit ng isa pang gulay. May batik-batik na berde ang bilog at dilaw nitong katawan. Teka, sama ako. Pepe Pepino is my name. Habol naman ang gulay na biluhaba. At syempre, ako si Connie Kamote. Sabi ng kulay ubeng gulay. Tiningnan lang sila ni Joey na manghang-mangha. Mga nagsasalitang gulay. Matagal ka na namin gustong makausap, Joey. Sabay-sabay na sinabi ng mga gulay. Kilala ka namin at gusto ka naming maging kaibigan. Nakangiting tumango ang iba pang naroon tulad nila Sally Sitaw, Tong Talong, at Patsy Papaya. Paano ako napunta dito? Ayoko dito! Hiyaw ni Joey. Gusto ka naming tulungan, Joey. Sagot ni Ampilaya. Di mo ba alam na baka may masamang mangyari sa'yo dahil hindi ka kumakain ng gulay? Ha? Anong ibig ninyong sabihin? Malalaman mo balang araw, pero magugustuhan mo rin kami habang nandito ka. Sagot ni Kaloy Kalabasa. Bakit ba ninyo ako kinukulit? Ayoko nga dito. Aalis na ako. Ayoko dito. Ayan. Umalis si Joey. Pero Joey, ayaw namin may masamang mangyari sa'yo. Sabi ni Pepe Pepino. Basta, ayoko kayong makasama. Ayoko sa inyo. Napabuntong hininga si Ampilaya. Sige, Joey. Pero tandaan mo, kung kailangan mo ng tulong namin, nandito lang kami. Isigaw mo lang ang pangalan namin. Ang Gulay Gang. At lumabas sa gulayan si Joey. Maya-maya pa, may narinig siyang masayang tugtugan. Ano kaya yon? Sinundan niya ang tunog hanggang sa nakita niya ang isang Ferris wheel. Ayan, nakita niyo yung Ferris wheel. Nakasakay na ba kayo sa Ferris wheel? At meron ding tubibong iba't ibang kulay. Wow! Ang ganda! Napalundag si Joey sa tuwa. Hi, Joey.
mga naglalakihang tsokolate at chichirya ang sumalubong sa kanya. At mukhang may soft drink pa. Ako si Jokolate. Di ba, paborito mo ako? Bati ng tsokolate. Kasunod nito, ang isang malaking supot ng chichiryang kulay dilaw. Aba, ako yata ang paborito ni Joey. Ako, si Cheat Curls. Yan. Kinamayan niya si Joey na nanlalaki ang mga mata. Teko, huwag niyo akong kalimutan. Bobby Gum ang pangalan ko. Singit ng isang tila bolang makintab na kulay ube. At ako si Carlo Cola at your service. Ang pahabol ng higanting soft drink. Nasaan ba ako? Tanong ni Joey. Nandito ka ngayon sa karnabal ng mga chichirya. Sagot ni Cheat Curls. Masarap tumira dito sa amin. Makulay at masaya ang buhay. Dagdag ni Bobby Gum. Napabulaslas si Joey. Anong gagawin natin dito sa karnabal ninyo? Ano pa, maglalaro hanggang mapagod. Ang tugon ni Jokolate. Natigilan si Joey. Pero, kailangan ko nang umuwi. Baka mapagalitan ako ni nanay. Sabay-sabay na sinagot ng mga chichirya si Joey. Pero wala naman siya rito. Huwag ka nang mag-alala. Laro na lang tayo. At, ano kayong ginawa nila? Ganun na nga. Sila ay naglaro. Nagtakbuhan, nagtaguan, sumakay sila ng Chubibo, Ferris wheel, at iba pang rides. Nilibot-libot nila ang buong karnabal hanggang sa mapagod si Joey. Pero, bakit kaya mabilis mapagod si Joey? Lagi siyang nadadapa. Puro gasgas na ang tuhod at binti niya. Naging mabagal ang kilos niya. Teka lang, magpahinga muna tayo. Hingal na si Joey, sabay hawak sa kanyang dibdib. Oh, bakit ka tumigil? Tanong ni Jokolate. Yumuko si Joey at napaupo. Pagod na ako. Uhaw na ako. At saka, bakit hindi ko na kayo masyadong makita? Napatingin lang sa kanya ang mga chichirya. Kinusot-kusot pa nito ang kanyang mga mata. Sinubukan tulungan ng mga chichirya si Joey. Pinunasan ni Jokolate ang pawis na noon ni Joey. Pero lalong nanglagkit si Joey nang mahawakan ni Joko. At pinaypayan ni Cheat Curls si Joey para dito mainitan. Pero nagkalat naman siya ng dilaw na kesong alikabok sa hangin. At hinipan ni Bobby Gum ang mga gasgas sa tuhod ni Joey. Pero lobo lang ang lumabas sa kanyang bibig. Sinubukan ni Carlo Cola na haplusin ang lalamunan ni Joey. Pero di pa rin napawi ang uhaw nito. Tulungan niyo ako. Nanghihina na ako. Pakiusap ni Joey. Gusto ka namin tulungan, Joey, pero hindi namin alam ang gagawin. Nahihiyang inamin ni Cheat Curls. Sa laro lang ata kami magaling. Oh, may alam ka bang pwede nating hingan ng tulong? Tanong ni Bobby Gum. Nawalan na ng pag-asa ang tropang chichirya. Pero teka. Ting!
May biglang naisip si Joey. Alam ko na, sabi niya, at sumigaw siya ng malakas na malakas. Gulay Gang! Tulungan niyo ako! At, yan, tama. Tama yung sagot niyo, Gulay Gang. Sabay-sabay tayong sumigaw. Sa 2, 3, Gulay Gang! Tulungan niyo ako! At maya-maya pa, malalakas na yabag ang narinig nila. Nagulat ang tropang chichirya sa nakita. Nandito na ang Gulay Gang. Tuwang-tuwa si Ampilaya na makita si Joey. Sabi na nga bang dito ka namin makikita. Buti na lang dumating kayo, sabi ni Chocolate. Gusto namin tulungan si Joey pero di namin alam kung paano. Matutulungan niyo ba siya? Tanong ni Carlo Cola. Tiningnan ng Gulay Gang si Joey. Nagbuntong hininga sila. Kailangan na namin siyang ibalik sa gulayan, sabi ni Kaloy Kalabasa. Doon namin siya gagamutin. Halika, Joey. Pagdating sa gulayan, pinahiga ng Gulay Gang si Joey sa isang kama ng mga sariwang kangkong. At habang hinahaplos ni Kaloy Kalabasa ang mga mata ni Joey, sinabi niya, kaya kong palinawin ang iyong mga mata. Ting! At biglang nagliwanag ang paningin ni Joey. Sabihin nga natin, ting! Habang tinatapik-tapik ni Ampilaya ang mga pisngi ni Joey, sinabi niya, kaya kong lagyan ng kulay ang maputla mong balat. At ting! Nawala ang pagkaputla ng mga pisngi ni Joey. Habang idinadampi ni Pepe Pepino ang kanyang mga kamay sa lalamunan ni Joey, sinabi niya, kaya kong tanggalin ang uhaw mo. Ting! At napawi ang pagkauhaw ni Joey. Ayan, sumasabay kayo sa ting. Isa pa. 1, 2, 3. Ting! Okay, magaling mga bata. Habang hawak-hawak ni Connie Kamote ang kamay ni Joey, sinabi niya, kaya kitang palakasin. At sabay-sabay tayong lahat. Ting! Bumalik ang lakas ni Joey. Habang hinihipo ni Mandy Monggo ang mga gasgas sa tuhod at binti ni Joey, sinabi niya, kaya kong pigilan ang mga sugat mo. At wow! Naglaho ang mga sugat ni Joey. Dahan-dahang tumayo si Joey. Malakas at magaling na talaga siya. Kitang-kita na rin niya ang mga masasayang mukha ng mga gulay. Tuwang-tuwa siya. Pero nalulungkot din si Joey. Bakit kaya? Hiyang-hiya ako sa inyo, sabi niya sa mga gulay. Sorry sa mga masakit na salita na sinabi ko kanina, ha? Wala yon, Joey, sagot ni Kaloy Kalabasa. Ang mahalaga ay malakas ka na ngayon at hindi ka nagalit sa amin. Lagi kaming handang tumulong sa iyo. Kung alam ko lang, hindi na sana ako sumama sa tropang chichirya. Joey, hindi naman masama na sumama ka sa kanila paminsan-minsan. Paliwanag ni Mandy Monggo. Saka, masasarap naman talaga ang mga chichirya, di ba? Kaya lang, mas kailangan ng katawan mo ang gulay. Ganoon ba? Hayaan nyo, tatandaan ko yan. Salamat sa inyong lahat. Ngayong magaling ka na, pwede ka nang umuwi. Baka hinihintay ka na ng nanay mo. Ang sabi ni Connie Kamote. At sabay-sabay silang lahat na lumabas sa gulayan. Joey, tingin ka sa itaas. Turo ni Ampilaya. Nakita ni Joey ang kanyang kamang nakabitin sa hangin. Nakasandal dito
ang isang mahabang hagdanan. Iyan ang daan papunta sa kwarto mo, sabi ni Kaloy Kalabasa. Pagbalik mo doon, tatanggalin na namin ang hagdanan. Hindi mo na kailangan bumalik dito. Bye-bye, Joey! Sigaw lahat ng gulay. Bye-bye, Bubble Gang! Bye-bye, Gulay Gang! At kinawayan sila ni Joey. Mabilis na nakakyat ni Joey ang hagdanan. Malakas na talaga siya. Pagdating sa huling baitang, gumapang na siya palabas mula sa ilalim ng kama. Nakita niyang nasa sahig pa ang ilang natapong cheese curls. Isa-isa niya pinulot ang mga ito ng Joey, halika na anak. Kakain na. Tawag ng nanay niya. Dali-daling pumunta ng kusina si Joey at umupo sa hapag-kainan. Inamoy niya ang bagong lutong munggo na may kahalong kalabasa at ampalaya. Meron ding nakahaing kanin, pritong isda at hinog na saging. Alam niyo, Nay, mabuti talaga itong gulay para sa ating katawan. Buong ngiting sabi ni Joey. Muntik nang mabitawan ng nanay niya ang hawak na baso. Ano? Aba, akala ko ba ayaw mo ng gulay? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Masarap nga po ang tsokolate at chichirya. Pero nalaman ko na kailangan ko rin pala ng gulay. Kailangan ko rin pala ng gulay gang. Ha? Anong gulay gang? Itinuro ni Joey ang nilutong munggo ng nanay niya. Sila po. Sila ang bago kong kaibigan. At gusto nila akong lumaking, malusog, at malakas. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Ayan. Nagustuhan niyo ba yung kwento? O, sandali lang ha. May kukunin lang si Kuya Ray. Ayan. Nagustuhan niyo ba yung kwento? Okay. Sige. At balikan natin yung ating kwento. Sorry, may kinuha lang si Kuya Ray. Yan, nagustuhan nyo po. Maraming salamat. At ngayon, balikan natin. Si Joey, ang bida sa ating kwento ay anong ayaw niyang gawin? Ayaw niyang kumain ng gulay. At siya ay mahilig sa chichirya. At nung siya ay kumain ng pumasok sa kwarto at siya kumain ng tsokolate at ng cheese curls, may nahulog sa kanyang kama at nung kinukuha niya ito, siya ay nalaglag at siya ay napunta sa lugar ng mga gulay. Tama, nalalaglag pa siya. At dalawang grupo ang nakilala ni Joey. Ano yung una? Gulay gang, at yung pangalawa ay tropang chichirya. Ayan, nakita natin. Yung gulay gang, andyan si Ampilaya, Mandy Munggo, Kaloy Kalabasa, Pepe Pipino, Connie Kamote, Sally Sitaw, Tong Talong, Patsy Papaya, at sa tropang chichirya naman ay si Jocolate, Cheat Curls, si Bobby Gum, at si Carlo Cola. So yan ang dalawang grupo. At dahil nga ayaw kumain ng gulay ni Joey, umalis siya sa mga grupo ng gulay gang at siya ay pumunta sa tropang chichirya sa karnibal at siya ay naglaro. Pero ano nangyari sa kanya? Siya ay napagod, tama. At nung siya ay napagod, at anong ginawa ng mga tropang chichirya? Nanghina siya, napagod, at sinubukan nilang tulungan pero hindi nila matulungan. Sabi nga ni Carlo Cola at pag pinainom pa siya ng cola, mas lalo siyang
mauuhaw. Parang yung kaninang binanggit ni Sir Rene. Ayan. At anong ginawa nila? Anong ginawa ni Joey? Naisip niya na tawagin ang gulay gang at tinulungan siya ng gulay gang. At nung siya ay magaling na, siya ay bumalik na sa kanyang bahay at simula noon, si Joey ay kumain na ng gulay. Ayan. Okay. At meron tayong ulit laro na isa sa mga paboritong kwento rin ni Kuya Ray ay ang paano kumain ng kulay. Ang gagawin natin, magbibigay ang mga gulay at prutas kasi may mga kulay. May mga kulay ito, di ba? At ang mga bawat kulay ay may ibinibigay sa atin. Okay? Ate Roch, wala na yung activity 1 na yan. Ayan. Sige. Okay, ito na yung ating gagawin. Magbabanggit ako ng kulay at i-comment nyo sa comment section natin na kung anong magbigay ng mga gulay na gano'n ang kulay. Okay? So dapat hindi na nabanggit doon sa ating kwento. Okay, sige. Simulan natin sa kulay berde. Okay, ano ang mga gulay na o prutas na kulay berde? Ayan, malunggay, kangkong, sitaw, ampalaya, broccoli, kangkong, ano pa? Yan, marami. Malunggay, maraming sumagot ng malunggay. Repolyo. Ayan, sige. At alam nyo ba na ang berde, ayon sa librong ito, yung paano kumain ng kulay, ang berde ay pampalinis ng dugo at pantanggal ng toxins. Okay, next naman. May okra, sumunod. Next ay pula. Sige, magbigay kayo ng gulay o prutas na pula. Apple, yan. Very good. Red pepper, kamatis, ayan. Alam nyo ba na ang pula ay tumutulong sa sirkulasyon ng dugo. Yan. Sumunod, ano pa ba? Sumunod naman ay kulay puti. Puti. Anong mga prutas at gulay ang kulay puti? Singkamas, labanos. Magagaling ng mga bata. Ano pa? Yan. Radish, ayan. Ang mga puti naman ay pampalakas ng resistensya. Ayan. Next, kahel o orange. Anong mga prutas o gulay na kahel at orange? Carrots, tama. Ano pa? Yan, daming sumasagot. Yan, tama. Ang kahel naman ay panlaban sa impeksyon at suporta sa resistensya. O pinakahuli, lila. Anong mga gulay o prutas ang kulay lila? Ube, tama. Talong, ayan, talong. Ang mga gantong kulay daw ay mayaman sa antioxidants. Panlaban din natin sa sumisira ng cells. Maganda rin daw ito sa puso at nagdagdag proteksyon din sa impeksyon. So yan. So ang makinakain pala nating mga gulay, iba-ibang kulay. Sabi nga kanina, makulay ang buhay. At may mga naibibigay pala sa atin ito. So, ayun, yun ang ating kwento ngayong hapong ito. Ibabahagi lang ni Kuya Ray sa inyo ang aking mga natutuhan sa kwento na ito. Okay. Una, ang pagkain ng masusustansyang gulay ay makakatulong sa atin para lumusog at lumakas. Ang iba't ibang gulay ay may iba't ibang ibinibigay na bitamina para tayo ay hindi maging lampa. Pangalawa, kahit ang magkaiba ay maaaring magtulungan. Diba? Doon sa kwento, tinulungan ng gulay gang ang tropang chichirya para lumakas si Joey. Maaaring irespeto ang pagkakaiba ng bawat isa. Pangatlo, mahalaga ang tamang pagkilala sa sarili at sa sariling kakayahan. Maaaring humingi ng tulong kung kinakailangan. Yan. Si Joey kanina humingi siya ng tulong. Naalala niya na kaya siya tulungan ng kanyang
ng gulay gang. Yan. Ang ating mga choices ay maaaring maging negatibo o positibong maaaring may negatibo o positibong may dudulot sa atin. Kaya kailangan pag-isipang mabuti kung ano ang inyong gagawin. Tulad ni Joey, lahat tayo ay may kakayahang baguhin ang pagkakamali at pumili ng para sa ikabubuti. Panglima, ang mga gulay ay nagtulungan para maging maayos si Joey. Di ba? Nagtulungan sila, kanya-kanya. Si Kaloy Kalabasa, pinalinaw ang mata ni Joey. Ayan, at yung iba, meron din ginawa. Si Ampilaya, ang ginawa niya, inalis niya yung pagkaputla ni Joey. Ayan. Sila ay nagpakita ng teamwork. Bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang angking galing na ibinahagi at hindi sila nagpaunahan o nagpagalingan sa kanya. Ayan. Panghuli, may mga handang tumulong kahit na sila na may ginawang hindi maganda sa kanila. Sana ay kaya rin natin itong gawin. Ayan. So dyan nagtatapos ang ating kwentuhan. Ayan. Maraming salamat. At sana nagustuhan nyo yung ating kwento. Maraming salamat, Kuya Ray! Ang galing mo magkwento! Ang galing. Pati ang gusto ko yung gumagamit ka ng mga iba-ibang boses sa bawat tauhan. Buhay na buhay. Tapos gusto ko rin maging friends yung gulay gang. Yes, lahat tayo ay kaibigan natin ng gulay gang. At salamat din po din sa karagdagang impormasyon na yung kulay ng mga gulay, meron siyang binibigay na sustansya dun lang sa kulay. Kaya naman pala 'di ba merong kanta na ang buhay makulay sa gulay. Narinig kanina. Maraming salamat, Kuya Ray. At nakakatuwa na yung gulay gang mapagpatawad. Oo nga. At ready sila na tumulong. Inamin nila sa kanilang sarili na wala silang wala. Sino kaya ang pwedeng tumulong sa kanila? Ayan. Galing. Sige, gusto ko rin silang maging friends. Ma-PM nga ang gulay gang. Wow! Maraming salamat, Kuya Ray. Maraming salamat po. Nagustuhan niyo ba yung kwento ni Kuya Ray? Ang galing, no? Si Joey at ang gulay gang. Kahit ako minsan, parang ako rin si Joey masyado nagiging close yung tropang chichirya. Pero ito, paano nga ba natin to makukonekta sa right of yung protection, yung karapatan natin para mamuhay ng ligtas. Ayun. So nandito sa ating pagninilay, si Ate Franz. Isa po siyang psychologist ng Child Fam Possibilities at Heal Space Psychological Clinic. Ito na yung pinakahintay nating PPPPP. Maraming salamat, Kuya Ray! Hello po, Ate Franz! Hello, Ate Yen! At hello, mga kakwentuhan! So, magandang hapon! Ayan, ang galing-galing magkwento ni Kuya Ray, no? Ang sarap talagang makinig. Kasing sarap ng gulay gang. Tama ba ako, mga kakwentuhan? Ayan, at isa na namang napakagandang kwento ang ating natunghayan sa ating DRRMS Buklatan. At daladali nito ang mga magaganda at masusustansyang aral na babaunin natin para sa buong linggo. Okay? So dahil dyan, nandito na naman ang inyong ate, ang inyong ating psychologist na si Ate Franz para sa ating PPPP period. Kaya naman, handa na ba ang mga kakwentuhan natin? Sige nga, isang malaking opo nga sa ating chat box at sa ating comment section sa Facebook. Ayan, unang-una si Mart. Okay, so ready ng ating mga kwentuhan. Kaya naman, sisimulan na natin ang ating pagpapalalim tungkol sa kwento ni Joey, no? At ang dami-daming nag-enjoy ng mga kakwentuhan natin. Nakarelate ba tayo katulad ni Ate Yen? Ayan. So gusto itanong ni Ate Franz para sa ating pagmumuni-muni. Subukan nga nating pagmuni-munihan. Sinimulan ng kwento ni Joey sa
sa pangaral ng kanyang nanay, no? So tulad ng nanay ni Joey sa ating kwento, pagmuni-munihan nga natin mga kwentuhan, ano ba yung mga pangaral na karaniwan nating naririnig sa ating mga magulang o kaya sa ating mga guro o tumatayong mga magulang tulad ni lolo, ni lola, ni tito, ni tita, ni ate, ni kuya. Ano ba yung mga pangaral na sinasabi sa inyo? Ayan, so talagang sikat na sikat ang kumain ka ng gulay. Naalala ko yung lola ko, lagi niya yung sinasabi sa akin, kaya ang sarap-sarap nung chop suey niya, no? Pinagsama-samang gulay. Ano pa yung mga pangaral na sinasabi sa inyo? Ayan, pangalagaan ang sarili. Tulad ng sabi ni Princess, no? Dapat inaalagaan natin ang ating mga sarili. Okay. O meron din siya sa Facebook, ang sabi niya, magbait. O ikaw ha, di ba, pag kunwari sinasabihan tayo bago pumasok sa eskwela, o magpakabait ka ha, huwag ka mang-away ng kaklase. O, di ba, yung mga pangaral. O, sabi ni Craig, mag-aral ng mabuti. Yan, very good. O, sabi ni Zakia, matulog ka ng maaga para hindi maapektuhan ang iyong kalusugan. Okay. So, kayong mga kwentuhan, pagmuni-munihan nga natin, ano yung mga karaniwan yung nararamdaman kapag kayo ay pinapangaralan ng inyong mga magulang o ng inyong mga guro? Anong karaniwan nating nararamdaman? Sige nga, tingnan natin kung sinong magsasabi dito. Ayan. Sige, sabi ni Miles, masaya daw siya pag siya ay pinapangaralan. Okay, dahil alam at nararamdaman natin na sila ay may pakialam sa atin. Very good. Wow, ang galing naman. Yung mga kwentuhan natin, lahat sila masasaya, no? Ayan, kaya si Jade sa Facebook, sabi niya naiiyak daw siya pag siya ay pinapangaralan, no? Katulad ni Joey, no? Hindi agad niya natatanggap na dapat kumain ng gulay. Siguro kanina, 'di ba, sa kwento natin, medyo naiinis siya kay nanay, no, na pinapakain siya ng gulay. Ayan. Yan, tamang kakwentuhan, no? Iba-iba yung mga nararamdaman ng mga bata, nararamdaman natin kapag tayo ay pinapangaralan. At katulad ni Joey, kung minsan naiinis tayo, no? Kahit alam naman natin na mahalaga yung sinasabi ng ating mga magulang, 'di ba? Ganun pa man, no? Gusto kong sabihin sa inyo bilang inyong ate, no, natural para sa ating mga magulang na or tumatayong mga magulang katulad nila lolo, nila lola, yung nagbibigay ng aral at patnubay para sa ating paglaki. Ayan, kayo ba ay nakikinig sa inyong mga magulang at sa mga tumatayo ninyong magulang? Ayan, ang lagi po, sabi ni Zakia, very good naman. Okay, kaya kung minsan ang kanilang mga payo, no, ay nagsasabi na, limitahan mo yung mga ganitong bagay, no? Huwag mo masyado tong gawin o kaya huwag mo yan masyadong kainin, no? Para mailayo tayo sa kapahamakan at manatiling ligtas tulad na lamang sa karapatan na sinasabi sa atin ni Doc Rene kanina, no? Dahil karapatan natin na mamuhay ng malusog at ligtas, no? Kaya minsan nililimitahan tayo na kumain ng mga hindi masusustansyang pagkain tulad ng tropang chichirya, no? Kahit ang sarap-sarap. O kaya naman nililimitahan tayo upang gawin yung mga maaaring makasama sa atin, no? Kaya para naman sa ating pagninilay-nilay, no? Sige nga, tingnan natin. So, meron tayong nililimitahan yung ating mga kinakain, nililimitahan yung ating mga ginagawa. Sige nga mga kakwentuhan, alam ko mga matatalino yung mga kakwentuhan natin eh. Kung ihahambing natin or itutulad natin sa gawain, no, sa mga ginagawa, ang mga pagkain sa kwento ni Joey, ano kaya yung mga ito? Sige ha, subukan nga natin alamin kung ikukumpara natin sa tropang chichirya. Ano kaya ang mga karaniwan nating ginagawa o mga gawain na parang katulad ng tropang chichirya? Sige nga, tingnan natin. Ayan, tama si Yuni, sabi niya, tropang gadget. Okay, no? So parang yung tropang chichirya, no? Puro gadget. Ayan, naglalaro. Okay, tropang laro, sabi ni Mart. Ano kaya? Ano pa?
Ano pa sa ating Facebook? Sige nga, tingnan natin, ano pa ba yung mga gawain yan, na parang pwede nating maihambing sa tropang chichirya. Sabi ni Miles, palaging nagpupuyat. Okay, ayan, paglalaro ng game, sabi ni Matthew sa Facebook. Okay, ayan, no? Laging naglalaro. Ayan. O sige, punta naman tayo sa kabilang grupo, yung bidang grupo, no? Ano naman yung mga gawain na maitutulad natin sa Gulay Gang? Sige nga, tingnan natin. Ano kaya yung mga gawain na yun na ginagawa natin katulad sa Gulay Gang? Tropang aral, sabi ni Alisa, no? Linis gang. Naglilinis ng bahay, umiinom ng tubig, nagtutulungan, sabi ni Cheska, nagdadasal, sabi ni Gabriel. Ano pa? Ano pa kaya? Meron pa ba kayong naiisip? Ha? Pagtutulong power, sabi ni Cray. Okay, tropang malusog. Okay, ano pa? Sige nga, pagkain ng masustansyang pagkain. Meron pa naisip si Ate France. Pag may sakit, uminom ng gamot. O, di ba? Parang katulad din yun ng Gulay Gang, no? Kasi kahit hindi masarap yung gamot, makakabuti yun sa atin. Okay, very good naman yung mga kakwentuhan natin. Okay, katulad din sa Facebook, yun din yung sinasabi, no? Pag nag-aaral tayong mabuti, para nating ginagawa yung sa Gulay Gang. Okay, magaling mga kwentuhan, no? So, ang mga pagkain natin ay tulad din ng ating mga ginagawa para sa ating mga sarili, no? Tayo ay maging matalino at responsable para sa ating sariling kaligtasan. So gumawa tayo ng mga hakbangin upang mapaunlad natin ang ating mga sarili at isa na nga dito ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain, no? Katulad nung kinikwento kanina ni Kuya Ray, no? Yung mga kulay pala ng mga gulay, meron pala yung iba't ibang ibig sabihin, meron pala yung mga ginagawa para sa ating katawan. Okay? Next po, Ate Roch. Ayan. Okay, so ganun pa man, mahalaga rin na tayo ay manatiling mga masasayang bata. No? Approve ba tayo doon? Siyempre, kailangan masaya rin tayo. At isa sa ating mga karapatan ay ang maglaro at maglibang. No? So kahit nasa tropang chichirya yun, karapatan natin na maglaro at maglibang. Kaya naman, hindi rin ito masama. Basta ang mahalaga, alam natin ang ating mga limitasyon at makikinig tayo sa mga paalala ng mga nakakatanda tulad ng ating mga magulang, ng ating mga guro. O isama na din natin si ate at si kuya, si lolo at si lola. No? Nang sa gayon, tayo ay hindi lamang matalino, tayo rin ay responsable. Yan, sa ating pagsasaya or sa ating paglilibang. Okay? Ang ganda ng natunghayan nating kwento, no? Ngayong araw, mga kakwentuhan. Maraming aral ang ating nakuha mula dito. Kinuwento na nga ni Kuya Ray yung iba, no? Kaya para sa ating huling pagninilay-nilay, sige nga, tingnan natin. Bukod sa aral na kumain ng mga masustansyang pagkain, ano pa kaya yung mga aral na nakuha natin mula sa kwento? Sige nga, tingnan natin. Okay, tingnan natin kung meron pa ba kayong ibang aral. Kasi nakita ko sa comment section tsaka sa chat box, gustong-gusto ninyo yung story natin ngayon eh. Kaya ano pa yung mga aral na nakuha natin? Okay, ang galing naman. Okay, so ang sinasabi nila Mart, nila Zakia, no, na makinig at sumunod sa ating mga magulang. Very good. Okay, ano pa yung mga aral? Sige, tama yun, no? Tama, na-realize ni Joey na dapat nakikinig siya kay nanay. Di ba? Okay, sabi ni Yuni, maging masunurin sa ating magulang. Kaya nila tayo pinapakain ng gulay para maging malusog tayo. Okay, ayan, very good. Ang galing ng mga kakwentuhan natin. So sabi sa Facebook, maging masunurin, kumain ng maraming gulay, sabi ni Bianca. Ayan, at huwag tayong magpupuyat. Yan, dahil lang po sa games and gadgets, sabi ni Jana. Okay, no?
Okay, very good, no? Ang dami nating mga nakuhang aral doon sa kwento natin, no? Ayan, sabi rin ni okay, meron ding laging uminom ng tubig, no? Parang instead of ni sino yung ating soft drinks, no? Nung bida natin doon, si Coco. Coco ba yun? No, na parang instead na soft drink kapag nauuhaw, uminom tayo ng malinis na tubig tulad ng sabi ni Doc Rene. Mag-ehersisyo, maging magalang sa kapwa. Very good. Okay. Ayan, sabi ni Mas, si Ate Fran, si Carlo Cola po yun. O, yun, no? So, hindi lang si Carlo Cola yung best friend natin. Dapat pati si Tubig, no? Ano kayong magandang pangalan ni Tubig, no? Pag yan na pwede nating best friend. Okay. So, magaling makakwentuhan. So, ang kwento natin ngayon ay nagbibigay sa atin ng mga halimbawa upang tayo ay manatiling malusog. Una na nga dito ang alamin yung mga pagkain na masustansya para sa katawan natin. At isa na nga dito ang pagkain ng mga prutas at gulay. Natutuwa ako, ang dami niyong nasasabing mga gulay kanina. No, nagtanong si Kuya Ray kanina kung anong gulay ang puti, ang may kulay puti o kaya berde, lila. Naunahan niyo pa akong mag-isip. Ang galing talaga na makakwentuhan natin. Sana hindi lang niyo alam yun ha, kundi kinakain niyo rin ha. Ayan, so ito ay nagbibigay no yung mga gulay, mga prutas, so sila ay nagbibigay ng lakas at enerhiya sa ating katawan, lalong-lalo na para sa ating kalusugang pangkaisipan. No? So hindi lang katawan yung pinapagaling ng mga prutas at gulay, pati ang ating isip. No? So pinakita rin dun sa ating kwentuhan na mahalaga ang pakikinig, no? Tulad ng pakikinig nyo kanina kay Kuya Ray, mahalaga yung nakikinig tayo sa ating mga magulang, no? Or sa mga nakakatanda sa atin. Dahil ang kanilang intensyon na tayo ay mapabuti ay magpapanatili sa atin upang maging ligtas sa araw-araw, no? Dahil mahal nila tayo, dahil mahalaga tayo para sa kanila, gusto nila na tayo ay laging ligtas. Okay? At yan, at katulad din ng ating mga pagkain, tayo rin ay dapat manatiling responsable. Ayan, responsable tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Katulad ng mga pinag-compare natin, no? Hinalintulad natin yung mga ginagawa natin sa tropang chichirya at sa gulay gang. No? Magbigay tayo ng tamang panahon para sa mga gawain na maglilinang ng ating mga kakayahan. So tulad ng pag-aaral ng mabuti, pagbabasa, pagsusulat, no? Pakikinig dito sa ating DRRMS buklatan, no? At bigyan din ng malusog na limitasyon para sa ating mga paglilibang. Okay. So at panghuli, ang lahat ng ito ay mangyayari kung tayo ay magkakaroon ng partisipasyon, 'di ba? At magiging responsable sa ating mga gawain. Okay? Kaya sa bawat hakbangin na ating ginagawa, laging isipin, no, kung ito ba ay magdadala sa atin upang makamit ang magandang kalusugan o magdadala sa atin sa kapahamakan. O, diba? Kaya naman, para magbigay sa atin ng magandang paalala, para lagi nating maiisip, no, na dapat tayo ay matalino at responsable, tayo ay gagawa ng isang body map. Ayan, meron na naman tayong assignment. Ang gaganda nung mga gawa ninyo, yung pinasa nyo sa amin, no? So yung mga sumusubaybay sa atin, ha, gagawa tayo ng body map. So sa bawat bahagi ay lalagyan natin ng mga dapat gawin upang manatiling malusog ang isip, katawan, at
kalooban. Okay? Katulad nung assignment ni Doc Rene, no? Pwede tayong maglagay doon sa ating body map kung paano pa natin mapapabuti ang ating nutrisyon. Okay? So para bigyan kayo ng halimbawa, gumawa si Ate France ng kanyang sariling body map. Ayan. So katulad parang mapa ng Pilipinas, no? May iba't ibang isla. Pero this time, sa loob ng ating katawan. Okay. So kung makikita ninyo, no, nilagay ni Ate France dun sa kanyang ulo yung matulog ng maaga, okay, magbasa ng libro o kaya makinig dito sa ating online kwentuhan. Okay, nilagay ko rin dito yung makinig sa mga pangaral. Okay, at yan, nilagay naman sa katawan na dapat tayo ay mag-ehersisyo, no? So siguro mas marami kayong malalagay dyan, no, mga kakwentuhan kasi ang gagaling na makakwentuhan natin eh. Kayang-kaya ba yan? Sige nga, lagay nga natin sa comment section, kayang-kaya Ate France, no? Challenge accepted. Okay, so magpapasa tayong lahat ng ating body map, no? Papangalanan nyo din yung inyong body map. Ayan, unang-una si Mart. Challenge accepted. Okay, very good. So ilagay nyo rin dyan, no, kung ano ba yung mga magaganda at masustansya ninyong kakainin, di ba? Siguro, tinatanong nyo sa akin, Ate France, no, bakit po ba body map ang pagpapabatid na gagawin natin? Siyempre, mga kwentuhan, no, ang ating katawan ay ang magandang indikasyon na tayo ay malusog at ang ating katawan din kasama ang matalinong pag-iisip ang gagawa ng mga paraan upang tayo ay manatiling malusog sa araw-araw. No? Dapat natin palusugin ang ating mga katawan, lalong-lalo na ngayon. Kaya naman, para sa ating pagpapanatili, laging tatandaan, ayan, no, na ang kalusugan ay ang ating kayamanan, 'di ba? In English, health is wealth, sabi nga, 'di ba? Lalo na sa panahon ngayon, 'di ba, makakwentuhan, no, mahirap magkasakit. So napakahalaga na panatilihin nating malusog at ligtas ang ating mga sarili. Kapag tayo ay malayo sa sakit at laging ligtas, ito na ay maganda at di mapapalitang kayamanan. Tulad na lamang sa babaunin nating salita para sa linggong ito, maging layunin natin ang pagiging at palaging malusog. Okay, tingnan natin, no? Tingnan natin. Ano ba ibig sabihin ng salitang malusog, Ate Roch? Okay, tingnan nga natin. Yan, so sinasabi natin para sa babaunin nating salita or sa ating pagsasambit, ang batang malusog ay angat. O, di ba? Kayo yung bida, no? Batang malusog ay angat sa lakas at may magandang ugaling ipinapamalas sa kapwa at sa mga obligasyon na ginagampanan sa araw-araw, no? Kaya mahalaga na tayo ay palaging malusog, 'di ba? Kaya ba natin maging malusog, mga kakwentuhan? Kaya ba natin? Malusog ba tayo ngayon? Ayan. Opo, ako ay batang malusog, sabi ni Cheska. Siyempre naman, kayang-kaya yan, di ba? Kaya naman, muli, no, ito ang inyong Ate France na nagsasabing sikapin natin na tayo ay maging malusog sa isip, sa pangangatawan, at sa ating kalooban. No? Maraming salamat mga kakwentuhan. Hanggang sa muli. Ingat tayo lagi. Thank you, Ate Yen.